ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Pahiya na naman ang palasyo. Kasi akala kasi nila sabihin ni VP Sara na gusto niya ang posisyon ni Bongbong Marcos. Siyempre, hindi po gusto ng ating Vice Presidente na agawin ang posisyon ni Bongbong Marcos kahit gustong-gusto na ng taong bayan. Bakit? At itong rason kung bakit sobrang napahiya po si Claire Castro. Ang sinabi kasi ni VP Sara na gusto niyang makita ng taong bayan hanggang dulo kung gaano kawalang hiya itong si Bongbong Marcos. Oh, di ba? So tinamaan. Siyempre si Bongbong. Tinamaan siyempre itong si Auntie Claire. Dahil marami na nga yung mga Duterte supporters, isa po tayo dyan, na gusto natin mas maupo agad si VP Sara para maayos yung bansa natin na lugmok na sa kahirapan. Pero basahin natin ang sinasabi ni Claire Castro. At ito nga, sabi niya dito, ang Vice Presidente, which ang tinutukoy si VP Sara, kapag walang script na binabasa, walang modo, lumalabas ang tunay na anyo. So, para sinasabi niya na may sadimonyo si VP Sara kapag walang script. Hindi. Si VP Sara, depende ang kanyang modo sa tanong at tinihiling na sagot ng mga nag-i-interview sa kanya, mga nasa media. At kung mayroon pong lumalabas ang anyo kapag walang script, ay walang iba kundi si Bongbong Marcos. Dahil wala naman sa tamang pag-iisip itong si Bongbong Marcos. At sa dami po ng problema ng ating bansa, halos wala na siyang masusolusyonan at hirap na rin siya magsalita. Ito, sampulan natin kayo ha. Sabi ko nga sa inyo, no, itong si Claire Castro, tuwing nagsasalita mga kabayan po natin, hindi po tinatamaan yung ating Vice Presidente, kundi ang mas tinatamaan ay walang iba, kundi si Bongbong Marcos. Pakita ko sa inyo yung isang example kung bakit kapag walang script na binabasa si Bongbong Marcos, nalalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Yung pagiging addict niya or bangag. Anyway, nagsabi na addict o bangag si Amy Marcos ha. Naman sa mga tulong. Ayan. Nakita niyo yung tunay na pagkatao kapag walang script, di ba? Yan ang talagang lumalabas ang hindi magandang pagkatao niya kapag walang script. Si VP Sara, kapag walang script at kung ano ang tanong, sinasagot niya. At hindi siya umiiwas sa mga media interview, hindi siya umiiwas sa mga media ambush interview, kagaya ni Bongbong Marcos, na kapag walang script, hindi sumasagot, hindi magpapa-interview. Kasi nga, balibaliktad yung kanyang mga sinasagot at hindi tugma sa katanungan ang kanyang mga sinasagot. Mantakin mo, tanungin niya lang kailan siya mag-hair follicle. Tinatawanan niya na lang. Diba? Pakinggan natin na sinasabi ni VP Sara. Ito yung rason kung bakit nagigigil ngayon si Claire Castro. Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line. Ayon sa ating konstitusyon. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. Iyon mga kababayan po natin. Diyan nagigigil si Claire Castro na lumalabas na yung totoong anyo ni VP Sara kapag walang script. Walang script yun. At yung sagot niya is natural, organic, walang halong chemical. At kung ano ang katanungan, ano ang gustong makuhang sagot ng mga nag-i-interview, ibinigay niya. At walang ganon si BBM. Kasi sa ambush interview, tumatakas, tumatakbo dahil takot na magkakamali. Takot na baka yung itanong sa kanya kung kailan siya mag-hair follicle. Baka yung tanong sa kanya kung ano pa ang kanyang magagawang solusyon sa ating bansa. Kaya sa totoo lang, wala naman pong ginawang matino ang ating presidente ngayon, which is si Bongbong Marcos. And yung sinasabi ni Claire Castro, isang kabaliktaran. Si VP Sara hindi kailangan ng script. Otherwise, pag mga formal event,
na kailangan i-address niya yung tunay na issue. So, kailangan niyang isulat ito. O kailangan may script siya na hawak. Pero sa mga ambush interview, kaganito, walang script. At walang tinatagong anyo si VP Sara. Kung ano siya, yun po ang kanyang sinasabi. At kung ano siya, sa totoong buhay, yun po yung nakikita ng taong bayan. And sa totoo lang, ako pabor din ako sa sinasabi ni VP Sara. Although may mga Duterte supporters, no, na mga kilalang personalidad, kilalang tao, nananawagan na dapat pangunahan na ni VP Sara yung mga kilos protesta sa kalsada. Lumabas na po siya. Ako, opinion ko ito Ako hindi ako pabor. Kasi nga, hindi pwedeng pangunahan ni VP Sara. Which is tama naman. Diba? At kung gusto ng taong bayan, hindi taong bayan yung gumawa. At kung wala si Bongbong, at kailangan na talaga mag-takeover ni VP Sara, hindi mag-takeover siya. Pero kung pangunahan niya yung mga rally, kilos protesta, yan po ay hindi pwede. Dahil ayaw nga ni VP Sara na makiisa sa mga hakbang na extra-constitutional. Ang gusto niya talaga is matapos ang termino ni Bongbong Marcos, kung matapos ni Bongbong Marcos, para makita ng taong bayan kung gaano kawalang hiya itong si Bongbong Marcos. Kaya hindi ako pabor sa panawagan ng ibang tao na si VP Sara yung manguna sa mga malakihang kilos protesta. Taong bayan ang gagawa dahil sila yung may gusto na mapalitan si Bongbong Marcos at maupo si VP Sara. So, mga kabayan po natin, yan na po yung ating update. Maraming salamat po. At kung nagustuhan nyo ang video ito, pindot naman ang like. Maraming salamat. At kita-kits po tayo sa mga rallies natin. At kung mayroon po tayong malakihang rally na, i-announce naman natin dito sa ating Facebook page. Pero sa ngayon, araw-araw po yung vigil prayer sa Senado hanggang July. So, ang lahat ay welcome na sumama, makiisa po sa vigil prayer. At kung may panawagan ng isang malawakang may payapang kilos protesta para sa bayang, kumbaga, sinasabi natin, happy 128 anniversary ng Araw ng Kalayaan. Pero sa totoo lang, hindi tayo malaya ngayon. Dahil tayo po ay para bang mayroong silent martial law na lahat na mga nagsalita laban sa korupsyon ni BBM ay binubusalan, kinakasuhan, at tinatanggal kahit pa ang binoto ng taong bayan. Kagaya ni Libiste. Okay, maraming salamat po.